Makalipas ang halos 2 linggo, matapos ang pagkakasawi ng dalawang Ateneo student-athlete na sina Rene Baterboni at Divine Edili sa kasagsagan ng kanilang training sa Dipakulaw, Aurora noong June 8, tinapos na ng PNP-CIDG ang fact-finding investigation nito sa lahat ng naroon noon sa Anilay Team Building. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, irerekomenda nila sa Department of Justice ang case build-up at preliminary investigation para kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law sina resigned Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Mga kaibigan, hindi ito po tungkol sa training o hazing. Ito ay tungkol rin sa mga karapatan ng mga manlalaro. Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang ganitong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin sa magaanang paraan lamang. Hazing is not only initiations. Hazing can occur in any organization. Sabi naman ni PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. nakitaan nila ng maltreatment ang isinagawang training na pinangunahan ni Baldwin. Sinibak na rin ng Provincial Director ng Aurora dahil salita raw ito ng salita kaugnay sa pagkamatay ng dalawang estudyante kahit umuusad pang investigasyon sa trahedya. In fact, the Provincial Director of Aurora Province was relieved immediately after making statement and or concluding already that there's no cover-up or there's no walang nangyari na hindi maganda or foul play in that fateful day of June 8. Kaugnay naman sa anti-hazing law na isasampa sa mga coaching staff, lumalabas raw kasi na kailangang maitawid ng mga players ang training para malaman kung sino ang mapapabilang sa final list ng team. Kasi ang player ay hindi siya ang final lineup ng UAAP ay hindi included sa final team hanggang sinabit ni coach ng mga coaches sa UAAP board. Upon submission, that's the only time they will be confirmed as part of the men's basketball team. In this case, 20 po sila na nag-a-apply, continuous membership, at 3 ang matatanggal. So in this process of elimination, nangyari ito ang aksidente nito. Wala rin daw weights na nakalagay sa mga players habang kasagsagan ng training nila noon, taliwas sa mga lumalabas sa social media. Nakaplano na ang seawater training nila. Alam nila na pwedeng merong mangyari kasi tinanong niya ang mga players sila, sino ditong hindi marunong lumangoy? 5 ang nagsabi na hindi sila marunong. Nung nalaman niya na hindi marunong lumangoy, binigyan niya ng information kung paano mag-handle ng rip currents. So alam niya na hindi lumangoy, alam niya na hindi marunong lumangoy, pero tinuruan niya pa rin paano mag-handle ng rip current. So nakita namin na alam talaga niya. He was of full knowledge that this could possibly happen. Ang mahirap dito, paano mo tuturuan ang hindi marunong lumangoy na mag-handle ng rip current. Kanina, naglabas na ng pahayag ang Ateneo at sinabing iginagalang raw ang iginawang investigasyon ng CIDG at patuloy na makikipagtulungan sa lahat ng isasagawang investigasyon. Tiniyak rin nila na ipatutupad ang accountability at kapakanan ng mga estudyante at patuloy na susuportahan ang pamilya ni Divine at Rene. Para sa Euro TV News, ako si Henry Villa. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.